Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa patuloy mong habag, pag-ibig, na pinagkakaloob mo sa bawat araw. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Muli kang maghahain ng espiritual na pagkain na makakabusog sa aming espiritual na kaugnayan sa iyo, magpapagaling sa aming mga karamdamang espiritual. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Yes, Lord, sa mga nakalipas na oras, marami kaming nagawa, naisip, nasabi na hindi kalugod-lugod sa iyo. Inaamin namin ang aming kahinaan. At nawa, Panginoon, sa mga oras na ito ay linisin mo ang ibang likod at gamitin mo lamang instrumento na daluyan ng iyong mabuting balita. Ako'y makasalanan, ngunit maraming salamat sapagkat binibigyan mo po ako ng pagkakataon upang naging daluyan lamang ng iyong prophetic voice. Ikaw ang marinig namin, ikaw ang makita namin sa mga oras na ito.
sapagkat nananalig kami na kung may dalawa man o higit na nagkakatipon sa pangalan mo, kahit ito ay online lamang, naririto ang presensya mo, ang presensya ng himala ng Espiritu. Muli, ang karunungan, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, and not my will, but your will be done. And yes, Lord, ibinapanalangin ko din po ang makakarinig ng live ng Saturday Gospel. Yes, Lord, alam mo't batid ang aming mga pinagdadaanan, mga kahinaan, pagsubok sa buhay. Ngunit sa mga oras na ito, kalimutan namin muna yung Panginoon at hayaan mong i-focus namin ang aming isip, ang aming puso, ang aming spirito sa iyong mensahe upang sa ganun ang mabuting balita ay aming makamtan, makapagbago at maibahagi namin sa iba. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang maitaas at mabigyang papuri sa Facebook Live na ito, sa Word of God, ang iyong mabuting balita ay magdala sa amin ng mabuting mensahe upang lalo pa namin mapabuti ang aming buhay sa tulong, sa grasya, sa awa at sa pagmamahal mo. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Lahat tayo ay makasalanan ngayon na nakikinig at makikinig sa ating amang magpapangaral sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Napakita si Jesus kay Maria Magdalena. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya yun ang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Napakita si Jesus sa 2 alagad. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanya sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniniwalaan. Napakita si Jesus sa 11. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos ng siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita."
Ang sumampalataya at mabautismuhan ay magliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang araw sa lahat, nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. Ano man ang katayuan natin sa buhay ngayon, sama-sama nating pakinggan ang mabuting balita. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw po sa pamamagitan po ng social media, kamukha po ng Facebook Live. And of course, maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon ay April 6 na, 2024. At ang Saturday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing spiritual po natin. At ako po si Sister Angelica from Bulacan, at isa po akong Katoliko. And of course, ang pagbasa natin kanina ay nagmula kay San Marcos. Tungkol po ito sa napakita si Jesus kay Maria Magdalena, napakita si Jesus sa 2 alagad, at nagpakita si Jesus sa 11. So, yung mga nakaraan na mabuting balita ay puro sa resurrection appearance ni Jesus Christ. Nang siya muling mabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At kung mapapansin natin, no, ang gusto talagang ibigay na mensahe ng Panginoon para sa Saturday Gospel yung sinabi niya dito sa mabuting balita, no? Ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral nyo sa lahat ang mabuting balita. So, sa palagay nyo, bakit nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? May dahilan yun. Amen? At yun nga, sa kauna-unahan na pagkakataon na siya'y nagpakita at inuna niyang magpakita kay Maria Magdalena. Kay Maria Magdalena siya unang nagpakita. Sino ba si Maria Magdalena? So, alam natin na ang background ni Maria Magdalena ay isang babaeng masama. Sabi nga po dun sa mabuting balita, 7 demonyo o 7 mga demonyo ang kinas out sa kanya. At si Maria Magdalena naman talaga ano siya, no? Ang kasalanan niya talaga, nangangalun niya, binibenta niya yung katawan niya, kung sino-sino ang lalaki ang sumisiping sa kanya. During that time, talagang pag ganyan ang kasalanan mo, sa batas ni Moises, ay babatuhin ka hanggang sa mamatay kapag nahuli ka sa pangangalun niya. At kung matatandaan natin, yung istorya ni Maria Magdalena na nakita siya ng taong bayan at talagang babatuhin na siya Pero di ba sabi nga ng Panginoong Yesus, sige, kung sino sa inyong walang kasalanan, unang bumato sa babaeng yan. Pero walang bumato. So, bakit kay Maria Magdalena, unang nagpakita ang Panginoong Yesus, makasalanan niya sobra. Ba't hindi siya unang nagpakita sa kanyang ina? Ba't hindi kay Mama Mary siya unang nagpakita? O kaya nagpakita siya sa mga alagad niya, kay Pedro, kay Juan. Bakit kay Maria Magdalena? Si Maria Magdalena, alam na natin isang babae. At during her time, ang tingin ng mga tao sa babae, sa panahon ni Hesukristo, ay mababa. Napaka-low class, no? Ang mga babae doon, hindi pinapaniwalaan yan. Ang babae, maglaba ka lang dyan, magluto ka, sa bahay ka lang. Hindi ka pwedeng mamuno ng isang grupo, hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi pwedeng ikaw yung maging breadwinner. Iba Iba yung babae noon. At the same time, alam naman natin na ang tingin ng mga tao kay Maria Magdalena ay makasalanan. So, bakit nga ba sa kanya nagpakita? Amen? Ganyan ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga, ang Panginoon ay nagkatawang tao, magpunta rito sa mundo, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya ang puso ni Kristo ay malapit, puno ng habag sa mga taong sa atin, mga makasalanan. Amen? Wala nang matuwid sa atin
We cannot say to ourselves na, ay, mabuti ako, mabait ako, matulungin ako. Wag po natin sasabihin yon. Kasi ang mabuti lang ay ang Diyos. At ang Diyos na ang may karapatang magsabi na, oh, ikaw mabait ka, mabuti ka, tapat ka, masipag ka. Hindi ba? Kasi alam nyo, tayo lahat naman may pride, di ba? May pride tayo eh. Kasi, yung pride na yan, alam natin na galing niya sa demonyo. Kaya nga siya, di ba, napalayo sa langit. Kasi yung pride niya, gusto niya mas higit pa sa Diyos. Amen. Pero, etong muling pagkabuhay ni Kristo, ano to eh, ito na yung talagang moment na masasabi natin, wow, Jesus Christ is a victorious God. Napagtagumpayan na niya lahat. Diba, ang galing. Napagtagumpayan na niya lahat. Hindi tayo yung ipinako sa krus, hindi tayo yung inalipusta, hindi tayo yun eh. Ginawa yun ni Kristo, siya yung umako ng ating mga kasalanan eh. Amen. Kahit na magkapagkakataon na siya ay nakapako sa krus, anong sabi niya? Isa sa kanyang mga last words o huling wika. Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nga ba natin alam ang ating mga pinagagagawa? Yung mga kasalanan ginagawa, hindi ba natin alam yun? Alam natin yun. Pero yung paglapit ng Panginoong Jesus sa ating Ama na patawarin mo sila. Itong nakaraang Semana Santa, ito'y pagkakataon na tayo magbalik loob sa Diyos para tayo humingi ng tawad. Ang tanong, tayo ba'y nagpatawad na? Baka hanggang ngayon, meron pa rin tayo sama ng loob sa nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, kapwa mo. Hindi dapat ganun. Amen. Ang mabuting balita, ipangaral ang mabuting balita. Iyan ang unang ginawa o pinagawa ni Kristo kay Maria Magdalena. Na kahit sabihin natin na hindi siya pinaniniwalaan, o totoo ba yan? Ganyan. Although, masasabi natin, kahit naman si Maria Magdalena, hindi din naman niya kaagad unang nakilala ang Panginoong Jesus nung magpakita sa kanya. Napagkamalan pa nga niyang hardinero eh. At napagkamalan pa niya na baka mamaya yung magnanakaw. Sabi nga niya sa Panginoong Jesus, baka naman kayo ang kumuha ng bangkay ng aking Panginoon, ibalik niyo sa akin. O, diba? So, anong makikita natin sa karakter ni Maria Magdalena? Na masasabi natin na minsan, o not minsan, may pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo may problema, o humaharap tayo sa mga iba't ibang pagsubok, nakakalimutan natin na may Diyos. Nakatuon tayo sa depression, nakatuon tayo sa lungkot. Para si Maria Magdalena, nung time na yun talagang naghihinapis siya. Ninakaw eh. Ninakaw yung bangkay ng Panginoon eh. Ng mahal kong Panginoon eh. Di ba ganun tayo? Kapag tayo ay nalulungkot, namatayan, nalugi sa negosyo, nasaktan, nakafocus tayo. Nakalimutan natin na may Diyos. Na minsan, andun eh. Katabi na natin eh. Nandyan eh. Hindi natin na-recognize. Amen. At pagpapatunay din na ang Panginoong Jesus nagpakita sa isang makasalanang babae kasi gusto ng Panginoon na maramdaman nating mga tao na kahit tayo nagkakasala, lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na ipalaganap ang mabuting balita. Hindi ba? Hindi naman sinabi ni Kristo na, ay, ano to, magnanakaw to, ay, ang nangangalun niya to, ay, ano to, lapastangan to sa magulang, ay, huwag kang magpapalaganap ng mabuting balita kasi makasalanan ka. Hindi. Hindi ba? Lahat tayo. Kumbaga, sa bawat araw na tayo ay nagigising sa mundong ito, yung araw, yung ulan, yung hangin, parehong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa mabuti at sa masama. Nagiging fair si God sa atin. Pero ang problema, binabaliwala natin yun. Amen. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay isang pribilehiyo. Privilege yan, opportunity yan. Para gawin natin. Kasi, sabi niya na, hindi na tayo yung ipinako sa krus, ginawa ni Kristo yung para sa atin. Ano dapat ang maging resulta nun? Tayo naman, na ngayon na-enjoy natin yung privilege na yan,
na makalapit tayo sa Ama, makahingi tayo ng tawad. Kasi kung hindi pinako si Kristo, kahit anong kabutihan ang gawin natin, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Di po ba? Kaya, kumbaga, lalo na sa generation natin ngayon, sa generation natin ngayon, na napakadali nang i-share ang mabuting balita. Amen? At tayong mga makasalanan ay inaatangan ng Diyos na gawin yan. Hindi naman natin kinakailangan maging preacher, maging pare, para i-share mo si Kristo sa kapwa mo. Hindi ka kinakailangan. Kasi meron talagang pinipili ang Panginoon para dyan. We cannot say na, I'm only 5 years old, I cannot share the gospel. Or kaya, teka muna nagtitinda lang ako ng dito ng lutong ulam, o magbobotel lang ako. O teka muna, attorney ako engineer ako doktor ako. I cannot share? Hindi ko yung porte. Hindi. Amen, hindi. Lahat tayo dapat ginagawa natin yun everyday. Bakit? Sapagkat sa panahon natin ngayon, fast technology, social media, sobrang boom. Diba? Sa panahon ni Kristo, ang pagpapalaganap ni Kristo sa mabuting balita, anong ginagawa ng Panginoong Yesus? Sasakay ng bangka, pupunta sa kabilang ibayo, aakit ng bundok, maglalakad sa init ng araw. Ang hirap. Ang Panginoong Yesus, pinagdaanan yun. Na kailangan pa niya pumunta sa bundok para matipon niya ang mga tao at maipalaganap niya ang mabuting balita. Tayo, kaya ba natin yun? Nahihiya tayo, di ba? Nahihiya tayo humarap sa tao at sabihin sa tao na, si Kristo ay ganito, magbalik loob ka sa Diyos. Hindi madaling gawin yun. Kasi kailangan mo ng lakas ng loob at lalim ng pagmamahal sa Diyos para magawa yun. Pero yung sinabi ni Kristo dito sa mabuting balita ngayong araw na ito, na humayo kayo, palaganap nyo ang mabuting balita. Ang inuutusan nito, ako, ikaw na nakikinig, yung kasama mo dyan sa bahay, yung kapitbahay mo, lahat, buong mundo. Bakit? Kasi kung hindi natin gagawin, sinong gagawa? Ang kaso, ang social media ngayon, iba ang pinapalaganap. Ipinapalaganap ang mga same-sex marriage, ipinapalaganap ang mga divorce, ipinapalaganap ang mga abortion, gamit ang social media. It's a big opportunity para sa atin sa panahon na ito na maipalaganap ang mabuting balita sapagkat napakadali na. May wifi, may internet. Ano bang ipinopost mo sa timeline mo? Sama ng loob mo? Ano bang ipinopost mo sa timeline mo? Yung mga masasarap na pagkain, mga travels? Ano bang pinopost mo sa stories mo, sa reels mo? Yung mga pinuntahan mo, yung mga bagay na binili mo, bagong cellphone, mga events na pinuntahan mo, hindi masama. Kasi yan naman talaga ang purpose ng social media, para makipag-interact ka sa tao, sa mga Facebook friends mo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi nakakaabot pa yan sa ibang bansa, sa buong mundo. Bakit hindi natin gamitin yung ating Facebook para si Kristo ay i-share natin? Sabi nga, kapag kinahiya natin si Kristo, ikahihiya din tayo ni Kristo sa harap ng Ama ng Diyos. Amen. Kasi, ang social media, ginagamit din niya ng dyablo. Kaya nga, di ba, isang pindot mo lang, nakapunta ka na ng porn site. Isang pindot mo lang, pwede ka na mag-chat sa isang tao para awayin mo. Isang pindot mo lang, pwede ka na mag-post ng sama ng loob mo. Amen. Mahalaga ang inuutos sa atin ng Panginoon para magkaroon ng kabuluhan. Yung buhay na ibinigay niya, ipinako sa krus, nagtagumpay. Kaya imposible na tayo sa buhay natin ngayon, mga pinagdadaanan nating pagsubok, nakaka-bad news. Di ba nakaka-bad news? Bukas ka ng TV, bukas ka ng YouTube, may lindol sa Taiwan, may gyera sa ganitong bansa.
taas yung bilihin, pinatay nung nanay, yung anak, sinapchap ng asawa, yung kanyang misis. Diba? Bad news. But, what? Nasaan na ang good news ngayon? Ang good news ay nasa mabuting balita. Amen? Kasi bilang mga tao, hindi lang naman tayo nabubuhay na kain, tulog, trabaho, pagising, kain, tulog, trabaho. Kapag ganun lang ang buhay natin, kain, tulog, trabaho, sabi ng Panginoon, tayo na yung pinakakawawang tao sa buong mundo. Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos para dyan lang eh. Meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. So, paano na yun? Alam naman natin na meron tayong mga mahal sa buhay na lumisan na, namatay na. Paano ang paghuhukom? Paano ang muling pagbabalik ni Kristo? Kaya mahalaga na yung 24 hours na ibinibigay sa atin ng Diyos, meron tayo kahit ilang minuto, no? Hindi hours, no? Minuto, para i-share ang gospel. Amen? Sa timeline mo. Ilan ba ang Facebook friends mo? 500? 1,000? 2,000? Hindi naman siguro masama na i-share mo. Kasi ano po yan eh? Utos po yan ng Panginoong Jesus. Utos niya yan. Diba? O ito pakita ko yung binasa natin sa gospel ngayon. Nanggaling mismo yan. Sa bibig ng Panginoong Jesus. Okay, nawala yung inano ko kanina, no? Meron ako inano dito. Hindi ko pala siya hindi ko pala siya nailagay sa PowerPoint ko. Anyway, ang ibig ko pong sabihin, hindi ba, pag nag-open po kayo ng timeline nyo, at meron kayong nagustuhan, na content, ano pong ginagawa natin? Like. Nila-like natin, di ba? Minsan sa like, yung like na yan, minsan may puso, may yung naka-smile, pero usually like. O ngayon, na-like mo yung content na yun ng isang content creator. Hindi mo lang siya na-like. Talagang masyadong siyang nagustuhan. Ano susunod? Comment. Ko-comment ka na dyan. Sabi mo na, napakaganda naman, no? Nung shinare mo. Napakaganda naman nung content mo. Diba? At then after that, di ka pa nakontento. Sa sobrang nagandahan ka doon sa content na napanood mo sa yung timeline o sa YouTube, sinishare mo. Sinishare mo sa timeline mo kasi gusto mong mabasa, mapakinggan ng ibang Facebook friends mo. Yun po yung ibig sabihin sa atin ng Panginoon. Bakit yung mga pangmundo na nagugustuhan natin, nasi-share natin sa ating timeline, sa ating Facebook friends, sa Messenger, na i-reels natin, na i-stories natin. Ibang mundo po yun eh. Hindi ba? Mag-iingat tayo. Baka mamaya yung fina-follow po nating content creator, vloggers, nililigaw na pala yung ating pananampalataya. At nakakalungkot po, nangyayari po ngayon yan. Mag-open ka ng YouTube, ng timeline mo, makikita mo ang like, millions, thousands, 55.k, tapos ang daming comment, at nakakatindig balahibo pa ang minsan ng mga comment nila, God bless you, pagpalain kayo ng Diyos, pero ang content, same-sex marriage, abortion, divorce, tapos hindi pa makakontento, i-share pa. Kumbaga, di ba sabi nga, ang kasalanan natin, kapag gumagawa daw po tayo ng kasalanan, siyempre, masama yun sa paningin ng Diyos. Pero, kung tayo ang nagiging instrumento nung kasalanan, mas mabigat na kasalanan yun. Kaya kung halimbawa, may page ka, meron kang YouTube channel, tapos ipinagmamalaki mo sa YouTube channel mo na, okay na to, pagka inaway ka, murahin mo din, minura ka, murahin mo din. Okay na to. Yung bang, ang content sa YouTube mo, o sa TikTok mo, o sa anumang social media na dyan, Instagram o whatever, hindi nag-glorify ang Diyos. Hindi nasusunod yung sinabi ng Diyos na, humayo ka. At ipalaganap mo ang mabuting balita. It is a great commission. Nakasulat din yan sa Mateo chapter 18. Chapter 28 verse 19, natin dito sa bandang huli. Ayan, yung Great Commission.
Yung Mateo chapter 29 verse 19, na kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niya sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bakit hindi natin binibigyan ng halaga to? Utos nga to ng Panginoon. Baka nakatuon lang tayo sa, ang utos lang naman ng Panginoon ay 10. Baka doon tayo sanay. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, ipangingilin mo ang araw-linggo. Baka doon lang, napakarami pong utos ng Diyos. Kahit nga po yung pagbabasa ng Bible, utos din po yan ng Diyos sa Joshua chapter 8. Amen. So, dapat lang po nating maisip na importante to. Na kaya tayo nagising sa araw na ito, April 6, 2024, kasi may pinapagawa sa atin ng Diyos. Magpalaganap tayo ng mabuting balita. Hindi naman po tayo kukuha ng pera. Hindi naman po tayo, di ba? Alam naman ng mga tao, pagdating sa pera, pagdating sa di ba? Ang kuripot magtulong sa kapwa. Hindi Yung isi-share natin, ang mabuting balita, napakahalaga na po yun. Para sa pananampalataya natin sa Panginoon. Makasalanan tayo Pero mo makasalanan ka, pero inaatangan tayo na, this is my gospel, this is my word. Ito ang salita ako, isang banal na salita, pero i-share mo sa kapwa mo. Parang ano lang yan kapitbahay mo. Nag-birthday yung kapitbahay mo, binigyan ka ng spaghetti, nasarapan ka sa spaghetti. Anong gagawin mo? I-share mo sa mga kasama mo sa bahay. Ay, binigay ni Maring tong spaghetti, tikman mo, ang sarap. Tapos nung nasarapan ka sa spaghetti, nagluto ka rin ng spaghetti. Binigyan mo din siya. O tapos nung masarap pa siya, binigay din niya sa iba. Ganun po ang pag-share ng gospel. Dapat yun ang nagva-viral. Nagiging chain, hindi siya napuputol. Amen. Kumbaga, gawin natin itong lifestyle. Gawin nating habit. Hindi nga tayo makakilo sa isang araw na hindi ka nagkakape. Di ba may mga ugaling tayong ganon? Na hindi tayo tatagal sa isang araw pag hindi tayo nakanood ng news. Nakainom ng kape. Hindi tayo nakapagbasa ng dyaryo. Di ba meron tayong ginagawa sa bawat araw na hindi natin kinakalimutang gawin. Kasi it's a lifestyle, it's a habit. Pero pagpapalaganap ng mabuting balita, is a must. Amen. Kaya nga, di ba sabi nga meron tayong mga kasalanan na ginagawa na dapat natin ginagawa, pero hindi natin ginagawa. Kasalanan din yun. Kung yung omission sin. So, dapat lamang na ilagay natin sa isip natin, bakit natin hindi i-share si Kristo? Amen. Hindi na tayo tatawid sa kabilang ibayo. Hindi tayo aakit ng bundok kahit anong ginagawa natin ngayon. Nakaupo ka dyan, nagkakapit ka, nasa sasakyan ka. We can hear the word of God. Hindi lang to sa Facebook Live, sa YouTube channel, di ba? Ang daming mga pare na everyday nag-post ng everyday gospel. Kasi talaga namang may everyday gospel sa simbahan ng Katoliko Usually, alas 6 ng umaga yan, di po ba? Everyday. O kung hindi natin magawa, dahil siyempre may trabaho pa, whatever, hindi tayo manood ng replay. Pwede tayo makinig anytime. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, sangkaterba ang dahilan. Pero isa lang ang sigurado. Sinabi ni Jesus mismo, sinabi niya mismo, na ipalaganap ang mabuting balita. Kasi di ba nakakahiya naman sa Panginoong Jesus? Naging mission niya yun Araw-araw, mission yun ni Lord. Araw-araw. Banal na Diyos na yun Wala siyang ginawa araw-araw kundi manalangin sa Diyos, mangaral ng salita ng Diyos. Bakit ngayon sa generation natin di natin magawa yun? Pero kung magbabad sa social media, sa YouTube, 24 hours, maglaro ng games, ilang oras, turuan natin yung mga anak natin na makarinig ng mabuting balita. Amen. Isa yan sa mga way ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kasi alam niyo tayo, araw-araw kumakain tayo tanghalian, merienda, hapunan. Bakit? Para hindi tayo magkasakit, para lumakas yung ating katawan. Pero hindi lang po tayo katawang lupa. Huwag po natin kakalimutan yan.
May kaluluwa tayo. May espiritu tayo. Pagka weak yung ating spirit, ang dali tayong pasukin ng dyablo. Hindi mo ba? Madali yan. Ano ba yung pinakakailangan ng isang tao? Ano? Meron tayong tinatawag na tawag dito. Pinakakailangan ng tao, yung shelter, yung food. Di po ba? Shelter, food. Ano pa ba yung isa? Basta yung mga kailangan tao na kailangan natin may matitirhan. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng damit. Pero mabubuhay tayo ng walang damit. O, di ba? Wala pa namang namatay na tao na naghubad, na namatay. Hindi. Mabubuhay tayo ng walang tirahan. Di ba? May mga tao nga tayo nakikita na gagala-gala sa walang tirahan, hihiga dyan sa kalsada. Pero hindi tayo mabubuhay ng walang pisikal na pagkain. Kakasakit tayo, mamamatay tayo. Kaya yan ang target ng dyablo, yung pagkain na pisikal. Kasi alam ng dyablo, likas tayong makasaranan. So kung hindi tayo nakakapagpalaganap ng mabuting balita, tatargetin talaga ng dyablo yan. Hindi ba? Ipalaganap natin ang ating katawan, it should be the temple of the Holy Spirit. Pero anong ginagawa natin sa katawang lupa natin? Na binayaran ni Kristo ng kanyang dugo, priceless. Di ba inaabuso natin sa mga bisyo natin? Amen. Titigil na lang tayo pag may sakit na. Kung naipalaganap natin ang mabuting balita through social media, at least malalaman ng tao na, ay, ganun ba, akala ko kasi okay lang na puro baboy, puro alak, puro sigarilyo, puro babae, puro sugal. Ay, hindi pala gusto ni Christ yun. Kasi alam niyo po, ang social media, dyan nagsisimula yung pananampalataya yung pakikinig. Hindi ba pag may napakinggan ka, ay, ganun pala yun. Kung walang napapakinggan ng tao tungkol sa spiritual na mensahe mula sa Diyos, ano tayo? Maingay ang mundo. Maingay talaga ang mundo. Di ba maingay ang mundo? Kaya ang nangyayari tuloy, yung salitang majority wins. Hindi tama yun sa paningin ng Diyos. Hindi tama yun. Yung sinabing, ay, majority wins, ano ba naman? Sa social media, ang daming nagla-like, ang daming nagko-comment, okay na yan. Okay na yan same-sex marriage, okay na yan divorce, majority wins. Kaso, pagtingin mo, pag napakinggan mo ang mabuting balita, hindi yun okay kay Lord. Kaya hindi majority wins. Kailangan, ang manalo, yung kalooban ng Panginoon. Swerte natin, napakapalad natin, nakakalapit tayo sa Diyos. Alam natin patatawarin sa ng Diyos. Pero wag naman nating abusuhin. Kasi lahat ng bagay may katapusan. Paano kung abutan tayo ng ating kamatayan? O kaya pamuling pagbabalik ng Panginoong Jesus? Tapos hindi naman tayo nagbabalik loob. Hindi ta. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay paghikayat sa atin at sa ating kapwa na magbalik loob na sa Diyos. Kasi, andito na tayo Tapos na yung Old Testament, New Testament, nandito na tayo sa last part. Yung Revelation, yung Jesus will come anytime. Amen. Kaso, di ba? Sayang ang oras. Pinagchichismisan, pinag-uusapan, walang kwenta. Lumilipas ang oras ng walang kwenta. Pagdating sa Diyos, walang interes. Amen. Pero pag artista na idol, talaga naman selfie, pag may mga concert, maaga pa, nandoon pa. Bakit patay na patay tayo sa mga tao na kapwa naman natin makasalanan? Ba't hindi ang Diyos? Doon tayo mabaliw sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Siya yung sambahin natin. Kasi siya naman yung dahilan kung bakit nag-exist pa ang mundo. Kung bakit tayo ay nandito pa. Kasi nga, nagiging hindi tayo malapit sa Diyos. Kasi nga, hindi active yung spiritual aspect ng ating pagkatao. Puro tayo makalaman, dyan tayo mahina diba? Minsan sa simpleng junk food, mahina, soft drinks, mahina. Kaya tama, itong nakaraang Semana Santa, diba, sa simula pa lang, yung sa Ash Wednesday pa lang, sinasabi na sa atin na, manalangin kayo, mag-ayuno kayo,
maglimos kayo o tumulong kayo sa kapwa. Hindi lang po yan panahon ng Kwaresma. Dapat araw-araw tayo nag-aayuno. Kasi kailangan supilin natin eh. Kailangan supilin natin sa tulong ng Diyos yung pagiging spoiled brat ng ating mga tawag ng laman. Amen? Kasi ang nangyayari, ang kasalanan, tayo'y inaalipin ng kasalanan. At ang nagiging master natin, yung kasalanan. Pero kung tayo ay araw-araw na nakakarinig ng salita ng Diyos, siyempre, sino pa bang mangangaral sa atin? Nanay natin, tatay, hindi na tayo pangangaralan niya. Kaya dapat nagkakaroon tayo ng schedule na, ganitong oras magdadasal ako sa Diyos. Ganitong oras makikinig ako ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Kaya sabi mo pang, ano ba, paulit-ulit na lang na, ibigin mo ang Diyos, magpatawad ka ng kapwa. Okay lang yun. Paulit-ulit naman tayo nagkakasala. Kaya nga siguro hanggang ngayon, hindi pa natin matakwil yung kasalanang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kasi nga kulang na kulang tayo sa pangangaral ng mabuting balita. And of course, hindi lang naman information ang makukuha natin sa salita ng Diyos. Kailangan may transformation. Amen. We should focus on God's instruction para ma-avoid natin yung distraction na gustong gawin sa atin ng diablo. Amen. Kaya, importante talagang kung tayo'y tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, sa mga biyayang tinatanggap natin, let us share Christ sa social media. Subukan natin yan. Ang laki ng pagpapala na marireceive natin. Kapag meron tayong desire na, like ko muna, napakinggan ko si Father ganito sa YouTube, ma-share niya sa timeline ko. Parang baka mamaya, isa sa mga Facebook friends ko, gusto na mag-suicide. Gusto nang gumante. Napakinggan niya yung gospel. Diba? Diba? Sayang. Sayang naman ang cellphone. Sayang naman ang Facebook. Ang share. It's an opportunity. We're not worth it. Hindi tayo karapat-dapat eh. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon na si Kristo i-share natin sa iba. Hindi yung isinishare natin, yung hindi mga nakaka-glorify kay God. Amen? Kasi Maria, makasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Bakit? Kasi nung magbalik loob si Maria kay Kristo, di ba yung mamahaling pabango, ibinuhos niya sa paanan ni Kristo, gamit ang kanyang buhok, pinahid. Ganun eh. Kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, ibibigay mo ang lahat. Sabi nga, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kung hindi mo kakalimutan ng iyong sarili. Kung hindi ka magpapasa ng sarili mong krus. Kung hindi mo mas mahal si Kristo kahit sa Diyos, sa mga kahit kanino, kahit sa sarili mong buhay. Amen. Kahit gaano karami ang ating mga kasalanan in the past, o kahit hanggang sa kasalukuyan na ito, pwede tayong linisin ng Diyos. Gawing maputi ng Diyos, maputi pa sa bulak. Basta, nandun lang yung totoong pagbabalik loob. At once na, di ba, kapag, di ba, yung mga time na nagpapagaling si Kristo, ng bulag nakakita, bingi nakarinig, di ba, pagkatapos nun, anong sabi niya, humayo ka't wag nang magkasalang muli. Amen. Naalala ko tuloy yung kwento na sa isang handaan daw, sarap na sarap daw yung lalaki sa pagkain ng adobo. Sarap. Sarap naman itong adobo dito sa inyo. Sarap talaga yan. Yan ang mabenta dito sa amin. Paborito ko to eh. Abay, nung malaman niyang adobo palang sawa yun, abay, nasuka. Suka. Ganun ba? Sawa ba naman to? Siyempre, masusuka ka talaga. Akala niya baboy. Ganun din ang kasalanan. Diba? Nasasarapan tayong gawin. Pero, ang totoo nun, nakakaduwal, nakakasuka. Ang kaso nga, ang nangyayari po sa atin, hindi tayo nakikinig sa ipinapalaganap na mabuting balita. Lagi nating sinusunod. Ito yung gusto natin. Kung mabubuhay tayo sa mundo, nasusundin lang natin yung gusto natin, madidisgrasya tayo.
kung wala tayong paggabay ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon na ipapalaganap natin, ano yan eh, may kapangyarihan yan eh. Hindi ba, di ba kaya nga nung mag-create si God ng sanlibutan, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, magkaroon ng halaman, di ba nangyayari? Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga salitang binibitiwan natin kasi may kapangyarihan yan. May kapangyarihan bumuo o magwasak. Minsan nga, 10 taon na kayong magkasama, may nasabi ka lang hindi maganda eh. Wala. Sira ang 10 taong pinagsamahan. Nawa, mapagnilaya natin na, oo nga no, ba't hindi ko sinishare si Kristo sa aking timeline, sa aking Facebook account, sa aking TikTok account. Siya yung dapat ipinagmamalaki. Hindi ba? Kaya nakakalungkot isipin na kung ano pa yung hindi nag-glorify ang Diyos, yung pa yung nagva-viral, yung pa yung pinag-uusapan, pinag-chichismisan. Dapat chismisan natin salita ng Panginoon. Kasi yun talaga ang dapat na naririnig natin araw-araw. Yung bang larigang, magtatawad ka. Bukas, yun na naman ang gospel. Patawarin mo yung nanay. Sa susunod, yun na naman ang gospel. Magpatawad ka. Hindi ba? Sa totoo lang, nakakahiya kay Lord kapag tayo ay hindi nagpapatawad. Kasi yun ang ni Jesus Christ eh. Diba? Yung forgiveness. Kaya dapat nga, follow the instruction to avoid the distraction. Kapag tayo ay nakakarinig ng mga pinapalaganap ng mabuting balita everyday, ang trabaho lang natin sumunod doon sa utos ng Diyos without any complaint, without any comment. Kaya natin hindi maalisan ng ating mga kasalanan kasi pinagtatanggol natin yung ating mga kasalanan. Teka lang, Lord, di naman ganyan, huwag naman ganyan, Lord, ito yung gusto ko, Lord, wala nga tayong patutunguhan yan. Samantalang, ang pagsunod dapat sa pagpapalaganap ng mabuting balita, once na narinig na natin yon, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes lang ng yes, wala katapusang yes. Kasi hindi na magbibigay ang Diyos ng utos, hindi natin kaya. Kaya lang, as long as nandito yung pride, nandito yung yung parang self-righteous, yung nakatingin ka sa sarili mo, ito yung gusto ko, Lord, nahihiya talaga tayong i-share ang gospel sa ating timeline o sa ating group chat. Baka makantsawan pa tayo. Amen. Pero yun ang pinakamabuting dapat natin ginagawa. Every day. Kaya nga kinukonvince ko kayo na kamukha nito, napakinggan nyo ang Saturday Gospel. Share nyo sa timeline nyo. Huwag nyo ikahiya. Matutuwa sa atin ng Diyos. Pero kung talagang kinakahiya tayo, o tamad tayo, o wala tayong interest, paano natin matututunang mahalin ng Diyos ng malalim? Yan pa lang pag-share pa lang, din natin magawa Amen. Sabi nga, kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, yung ipinapalaganap ng mabuting balita, pakinggan natin yung message nung mabuting balita. Hindi yung messenger. Kasi yung messenger, makasalanan yan. Pero ginagamit yan ng Diyos. Yung pare, makasalanan niya, pero ginagamit ng Diyos. Huwag natin sasabihin niya, hindi na ako sisimba sa simbahan niyan. Makasalanan yung paring yan. Kapatid, lahat namang makasalanan Wala namang kinuha ang Diyos sa banal na, ikaw banal ka, wala kang kasalanan. Ikaw lang may karapatan. Hindi kung sino pa nga yung mga makasalanan, yun pa yung ginagamit ng Panginoon. To spread, to proclaim the word of God. Amen. Kailangan lang nating maunawaan na meron tayong dapat ginagawa. Sayang ang 24 hours. Nasayang sa walang kabuluhang ginagawa natin, pagchichismis, pagsusugal. Hindi natin naibahagi si Kristo. Hindi naman nakakahiya siyang ibahagi. Maliban na lamang kung tayo ay patuloy na nagtatago sa ating mga kasalanan, wala namang lihim tayong maitatago sa Panginoon Kitang-kita tayo ng Diyos. Pero yung isa sa pwede natin sabihin, Lord, mahal kita, Lord. Hindi ko mahal, Lord, i-share mo siya. Diba? Pag nagsisimba po tayo tuwing linggo,
sasabihin ng pare pagkatapos ng misa, mayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Okay? Pagkatapos ng simba, ang nasa isip na, saan ng mall tayo mamamasyal? Saan tayo mag-swimming? Saan? Nasaan yung balita? Sa parang nangyayari lang yan nagsisimba tayo parang lang yung pakitang tao. Wala pala sa puso natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita kasi gusto ng Diyos na tayo magbago. Kasi ang pagbabago natin sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya let us keep on sharing. Share mo. I-share mo ang Panginoon. Kung hindi mo type, i-share tong Facebook Live na ito, punta ka sa YouTube. Sino ba yung paborito mong pare? I-share mo. Sino ba yung paborito mo? I-share mo. Amen. Importante yun. Hindi ba? Kaligtasan yun eh. Yung maging instrumento tayo ng pagpapalaganap ng mabuting balita, kahit hindi ikaw yung magsalita, yung nakikinig ka na lang, pero na-bless ka. Sabi nga, na ang isa daw mga ngaral, dapat, di ba, nagbibigay yan ng information sa listener. Pero kailangan, may puso, natatouch yung puso nung nakikinig. Kasi, ganyan naman ang Panginoon eh. Hindi lang, di ba sabi nga teacher, iba yan sa preacher. Ang teacher, magtuturo lang yun kung mathematics, science. Pero ang preacher, hindi lang dapat turo. May binabago tayo. Ganun kasi si Kristo, binabago tayo. Kapag sinabi ni Kristo mo na magpatawad ka sa kapwa mo, di ba kailangan may pagbabago, may transformation. At pag tayo ay na-transform, kailangan i-share natin yung transformation. Di ba kaya nga sa mga gawain, may mga portion ng sharing, ay mga kapatid, pinapatunay ko na si Kristo ay tinulungan ako para matalikuran ko yung aking mga bisyo, di ba? Sharing. Kaya nawa sa araw na ito, simulan na natin yung pag-share ng mabuting balita. Hindi yan nakakahiya. I will tell you, ang laki ng biyayang makakamtan natin. Pag everyday, ay share tayo ng gospel. Bakit? Si Kristo eh. Si Kristo mismo yun. Di po ba? Wala na tayo sa panahon ni Noah, ni Abraham, na napakahirap i-share ang gospel. Ngayon, napakadali na. Bakit kaya ganun? Kung kailan gumaan, dumali ang pag-share ng gospel, saka tayo tinamad. Tinuturuan tayo ng Diablo. Kasi ayaw po ng Diablo na i-share natin ang gospel sa timeline natin. Kasi pwede tayo makahipo ng ating mga Facebook friends na mapakinggan ang mabuting balita. Ayaw ng Diablo na nagdadasal tayo, ayaw ng Diablo na nagdadasal tayo. Basta tungkol sa Diyos, ayaw na nun. Kaya nga diba, dinadivert ng demonyo yung ating atensyon sa mundo. Amen. Yung mapakinggan natin, yung mundo. Kasi, ang aanuhin niya, yung ating tawag na naman. Kaya narapat lamang na patuloy nating maisip yun. Hindi nag-a-ask si Lord ng requirements na, kailangan graduate ka ng ganito, ng theology, mataas ang pinag-aralan mo to share the gospel. Hindi. Kahit ang isang bata na 3 years old lang, 4 years old lang, di ba? Eksperto pa nga yata sa ating gumamit ng social media yun eh. Turuan mo mag-share ng gospel. Amen? Kasi mahalaga yun. Sa mga pagpapakita na ginawa ni Kristo sa mabuting balita ngayon, yan ang inuutos niya. Kay Magdalena, doon sa 2 alagad na pinakitaan niya, doon sa 11 apostol na natira, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Hindi natin pwedeng sabihin, teka, matagal na akong preacher matagal na akong naglilingkod sa Panginoon, ba't ko pa i-share ang gospel sa social media? Wag na lang, no? Hindi. Kailangan natin gawin yun kasi ito na yung tool Ito na yung modern tool ng pag-share natin ng mabuting balita.
Sa panahon ni Kristo, wala yung social media. Kaya mano-mano niyang sinishare ang mabuting balita. Tayo, inuutusan tayo ng Panginoon. Ikaw, ako, ano man ang katayon, i-share natin everyday sa social media ang mabuting balita. Kasi Great Commission po yan. Utos yan ng Diyos. Kaya kung patuloy natin babaliwalain yan, sayang naman, di ba? Sayang naman. Nandun na yung opportunity. Pero, binabaliwala natin. Kasi nga, wala sa schedule natin. Mas madalas pa tayong hindi makalimot magkape sa bawat araw. Mas madalas pa tayong, hindi ba, yung mga regular nating hobbies na ginagawa, kaysa sa pag-share ng mabuting balita. Muli, inuulit ang Panginoon sa mabuting balita na ito, mula sa kay San Marcos chapter 16 verse 15, sa mismong bibig ni Kristo, sinabi niya, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Hindi lang ang mga alagad noong mga panahon na yun ang inuutusan niya. Hanggang sa panahon natin ngayon, inuutos niya na ipalaganap natin ang mabuting balita. Sa social media, hindi mo na baling hindi i-like, hindi na baling hindi mo i-comment, basta i-share natin. Amen. Kung yung mga alagad na nakasama niya nung panahon ng siya ay nagkatawang tao, yun ang iniuutos sa kanya. Hanggang ngayon, sa panahon natin, yung pa rin yun. Hindi pa rin nagbago yun. We cannot say excuse na hindi ako nangangaral, hindi ako nagsasalita. May bahay ka, karpintero ka, basurero ka, as long as meron kang cellphone, as long as meron kang Facebook Live, Facebook apps, you can share the Word of God. Great Commission. Sana medyo maalog-alog na yung utak natin. Kasi nga talagang hindi lahat ng tao gumagawa niyan. Kasi para sa kanila, wala yan eh. Pero utos talaga po ng Panginoon. At kung ito po ay ating seseryosohin, meron po itong biyaya na ipagkakalob sa atin na hindi matutubasan ng pera. Amen? Na hindi pala natin alam na shinare natin, halimbawa yung Monday Gospel, Tuesday Gospel, tapos 1,000 yung Facebook friends mo, nakapakinig siya, na-bless siya, nawala yung depression niya, tapos i-share din niya sa kanyang timeline, meron din siyang faith, diba? Nag-aano siya, nagtatawag dito, patuloy siyang nagba-viral. Amen.